Yung mga kanoli, good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli. At ngayong araw na ito mga kanoli ay kakausapin ko si Tilo. At nung nakaraang gabi kasi ay doon sa may patay, lasing na lasing siya. At buti na lang nandun si Dugong at gusto daw pumasok doon sa may bahay. Siyempre alas 2 na madaling araw yun. At tapos nun may humiram daw ng motor niya. At ngayon yung motor niya is nawawala, no? Pero nasa kanya naman yung susi. At naging pasaway na kasi si Tilo pagka yung pagka yung may alak, parang laging takam na takam lagi sa alak. Ayun mga kanuli, si Tilo. At syempre ay kilala nyo naman na si Tilo, no, kung sino siya. At tagal-tagal na rin natin siyang kasama, no. At syempre pakilala ko siya kung paano ba napunta kay Kuya Noli, no. Nung panahon nung gawa doon kay Gwen, pabahay project, ay doon siya patambay-tambay, tapos padaan-daan hanggang sa mga ilang araw, ilang buwan, sabi niya gusto na magkaroon ng trabaho. At sabi ko, sige, kunin mo na kitang pa extra on call. At sinubukan ko siya at nakitaan ko naman siya ng kasipagan. Sabi ko, sige, magtuloy-tuloy ka na. So hanggang ngayon ay tuloy-tuloy naman siya sa sa trabaho, no. Pero kaya lang hindi iyan ang issue mga kanoli, no. Ang issue is, natatandaan nyo nung umuwi siya ng Karamuan, pagbalik niya ay pinagbawalan ko talaga siyang uminom. Halos ang buwan yata hindi uminom kasi pag tuwing umiinom ay talagang gusto niya sagad kung sagad, no? At minsan nung naka-live nakita niyo naman na talagang tuwang-tuwa pa siya na nilalagay yung alak doon punong-puno yung yun. At nung nakaraang gabi may nangyari nga, nasa Lamay ay nalasing na lasing siya at nawala nga yung motor. Ayun, alam mo ba yung nangyari nun? Ba't nalasing na lasing ka? Hindi mo na alam? So hindi na raw niya alam na lasing siya. Pati mga kainuman mo? Hindi ko na alam yun. Ang nagawa ko nung lasing ako. Hindi mo alam yung nagawa mo nung lasing ka. At minsan nawawala ka na lang bigla, hindi ka man nagpapaalam. Gaya nung kahit malapit, andun ka lang pala, tapos may inom, nawawala bigla, tapos nawawala minsan kung saan tayo pumupunta, bibili ng sigarilyo lang, hindi nagpapaalam. At ayun mga kanoli, at medyo itong mga nakaraang linggo, mga nakaraan at saka ngayon ay talagang naging pasaway si Tilo. Naging pasaway, lalong lalo na sa paninigarilyo at pag-iinom ng alak. Pag nag-iinom, sagad kung sagad. At nakabangon siya noon alas 11 na yata, alas 11 na ng tanghali o alas 12 na, pagkatapos nung nasagad siya ng inom. At syempre meron kaming trabaho, so apektado yung production ng trabaho. At napakabangon nga daw sa bigla, nakasabi ay tanghali na pala. At nagtanong-tanong na rin siya din sa mga kapitbahay kung saan yung kanyang motor, no? At ang sabi nga niya, hiniram daw ni Jami. Pagkakatanda niya, hiniram daw ni Jami. Ayan. Bakit hindi ka nagpapaalam kay Kuya Noli kahit naman siya malapit na magiinom ka pala? Nakakalimutan ko lang. Magpaalam. Nakakalimutan mo magpaalam? Kasi bata ba ako, nakakalimutan na ako
Kahit na bata ka pa, makakalimutin ka na. At bakit pagka nag-iinom ka ay hindi ka marunong mag-control? Yung pagpipigil ba, tama na niya, baka malasing ako masyado, may trabaho pa bukas. Bakit hindi ka marunong mag-control? Iyon ko sa sarili ko. Hindi ka naman binabawalan ni Kuya Noli. Kaya lang, naging ano na yung pasaway na ba? Masipag ka sa trabaho. Walang problema sa trabaho, masipag siya. Ang problema, nagiging pasaway naman sa attitude, bisyo. O may mga comment baga dyan dati na huwag ka nang manigarilyo. Nung una sinunod mo, tapos di mo naman sinunod. Ay mga kanoli, at masakit din sa ulo na yung kinuha mong tao, yung inaalagaan mong tao ay nagiging dagdag lang sakit sa ulo. Imbis na magiging katuwang, yun, nagiging intindihin talaga. Ayan, at syempre si Tilo kasi, aminin na natin, talagang may kulang ng pangunawa ng kaunti, no? Kaya lang ang hirap na na laging mag-intindi, na mag-iintindi ka sa lahat ng bagay. At kaya ako nga siya kinuha kasi wala naman talaga siyang patutunguhan. At wala naman, may magtsatsaga siguro sa kanya, papasok sa trabaho, makakahanap siya ng trabaho, pero sasahod siya, ibig sabihin sagot niya lahat, yung pagkain niya at iba pa, sagot niya yun, no? Hindi kagaya dito sa amin, may sahod siya at siyempre kahit paano libre na yung pang-araw-araw, no? At talagang sabi ko nga sa sarili ko noon ay si Tilo ay hanggat nagbablog ako or ano pa man, di ko yung sinabi sa kanya, hanggat nagbablog ako at ano pa man, ay talagang isasama ko na ng isasama. Kung saan man ako, ano man ang status ng buhay ko, isasama ko siya ng isasama. Kasi wala namang sa kanyang wala sa kanyang magmamalasakit na bihira yung makakita ka ng tao na magmamalasakit sa'yo, na talagang anuhin ka, yung ituturing ka ng kapamilya. Ayun, so yun sana lo ang pahalagahan mo, lo. At baka mapunta ka sa iba, baka hindi ganito ang turing sa'yo, no? Kita mo naman kung saan ako, lagi kang kasama minsan. At pag nandun ako sa bahay, nandun ka. Kung ano yung kinakain namin, kinakain mo, di ba? So kung anong meron ka. So hindi ka na iba kay Kuya Noli. Kaya lang sana, ilang beses kita pinapangaralan of cam, ilang beses kita pinagsasabihan, nilang 1, 2, 3. Kaso paulit ng ulit ang nangyayari. Kagaya niyan, nawawala yung motor mo. Lasanggero ka ba talaga? Hindi. Ha? Lasanggero ka ba talaga? Kasi mula lang ito sa pinsan ko Tapos yung sigarilyo, hindi mo rin maalis. Yung vape mo, di mo rin maalis. Yung vape mo, mas delikado rin yan. Ang gusto ko sana, kung susundin mo ko, wag ka na magsigarilyo, wag ka na rin mag-vape. Mag-inom ka paminsan-minsan. Hindi yung tuwing nakikita ka na may nagiinuman, kahit hindi mo kilala, humahalo ka. Kaya sabihan ka namin, baka malason ka or ano. Di ba nung umuwi ka ng Karamuan, wala na sa'yo nagpapaalala doon. Pag mabalik mo baga, para kang lantang gulay. Yan. Ayan ay hindi kita pinapagalitan. Yan ay pangaral ng ano mo, na nagmamalasakit sa'yo. Yan, kaya binlag ko to para at least balik-balikan mo to. If in case na dumating mga araw na hindi na tayo magkasama,
pwede mo tong balikan itong video na to at masasabi mo na mas okay pala doon kay Kuya Noli compare sa buhay ko ngayon. Ayan, masabi mo naman na maganda-ganda na ang buhay mo ngayon compare sa dati. At sana wala akong masabi sa trabaho mo, masipag ka. Problema ko attitude. Ano ba yung attitude? Bisyo. Alam mo naman, bihira ako magsalita. Hindi rin ako nagsasalita, hindi ako nagsasabi. Dahil iniipon ko lang. Ayaw ko naman humantong yung time na balang araw ay maghihiwalay tayo. Mahirap yun. At syempre kung di ko na kaya talaga yung nangyayari araw-araw. So, nagiging pabigat lang talaga. Pero sinabi ko sa sarili ko, nauunawain kita hanggat kaya ko. Hanggat kayang-kaya ko, ako ang mag-a-adjust. Kasi alam ko naman na medyo ano ka nga ng kaunti, medyo kulang talaga ng kaunti, no? At sabi ko nga noon, nauunawain ko si Tilo hanggat kaya ko. Baka napuntayan sa amin or sa akin, dahilan lang yung pag ano doon kay Gwen, yung pabahay na yun. Rason lang yun, kaya paraan lang yun, kaya si Tilo ay napunta sa amin, no? Sa akin, no? Kaya nga sabi ko, hanggat maaari, sabi ko si Tilo ay uunawain ko ng uunawain. Hanggat kaya ko, uunawain ko talaga, lalawakan ko yung pangunawa ko, no? Kaya lang minsan kakasabay-sabay din, siyempre may sarili na akong mga iniisip, tapos siyempre dadagdag pa. May pangako mo ba na hindi ka na magsisigarilyo? Hindi ka na rin magbibip? Bibitawan ko na. At mag-iinom ka paminsan-minsan na lang? At magpapaalam lagi kung saan pupunta? Promise naman sa sarili ko na panatigil kung gusto ko. Yan. Baka mamaya magtatago ka lang, magyuyusi ka. Pati sasabihan ko sila lahat dyan na tingnan ka kung nagyuyusi ka patago o kaya kung wala ako. Alam mo yan na nagkwento ka na sa akin, marami ka na rin pinasukan na trabaho, di ba? Pero wala kang makikita doon na kagaya ng turing ko sa'yo. Alam mo yan. Kung paano kita itrato. Sana, pahalagahan mo yun. Tandaan mo to. Nag-uusap tayo bilang magkaibigan na lang, no? Bilang magkakilala. Dahil hindi naman ako lumulugar sa lugar ko. At pinapantayan ko yung lugar mo para magkaunawaan tayo. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko sa sarili ko, hindi tayo magkakaunawaan. Kaya kung ano yung estado mo, lalagay ako roon para maunawaan kita. Ayan, baka isipin mo, pinapagalitan kita. Hindi, yung sasabihan lang kita. Parang anak na pinagsasabihan. Pag hindi ka pinangaralan, hinayaan ka lang sa lahat ng gusto mo, hindi ka mahal ng isang tao. Kaya ka pinagsasabihan dahil may pagpapahalaga sa iyo yung isang tao. Ayaw ka niya mapahamak.
para magsama pa tayo ng matagal. Marami pa tayong project. Paano tayo magsasama ng matagal kung papasaway ka ng pasaway? Alam mo yan, pinagsasabihan kita na walang camera, di ba? Ilang beses kita pinagsasabihan na walang camera talaga. Paulit-ulit. Ako pag nagsalita, diretso. Minsan masakit talaga. Pero totoo. Ano bang gusto mo? Pabayaan na lang kita. Hindi naman siya. Kaya na, di ako nagbibiro, lo. Seryoso tong usapan natin to. At marami na akong pinag-advise sa'yo. Kung hindi mo man yung pinakinggan, binaliwala mo yun. Pero ngayong pagkakataon na to, sana ay pakinggan mo na. At itanim mo na sa isip mo yung mga sinasabi ni Kuya Noli. Yan naman ay para sa iyo lahat yan. Para sa akin yan. Para sa atin. No? Advance nga ang isip ko eh. Iniisip ko nga paano pag nagkapamilya ka na sa future. Iniisip ko rin siyempre gusto ko nandito ka pa rin kay Kuya Noli. Kasi nakita ko yung pamumuhay nyo doon sa ano eh. Nakita ko yung pamumuhay mo doon sa malapit kina Gwen eh. Kung gaano kahirap yung buhay nyo doon eh. Diba sobrang hirap? Kasi binabaha pa kayo doon. Ayan, saka dito, maraming nagmamahal sa yung mga viewers, sponsor. At syempre, hindi lang sa akin, ikaw makinig. Pakinggan mo rin sila, dyan, lalong-lalo na yung nakakatanda sa'yo. Yung mga nakakatanda sa'yo dyan, sino man, kung ano yung gusto nila or sa tingin mong tama, pakinggan mo sila. Kasi alam nila yung makakabuti sa iyo at makakasama. Kasi kumbaga mas maedad kami sa iyo, pinagdaanan na namin yan. Ano? Tatandaan mo na ba? Ha? Tatandaan mo na? Tatandaan ko na po ang lahat sila. Magsisigarilyo ka pa?
Ah, Ititigil ko na lang. beef, Ititigil ko na yan. alak. Panagaya po ng isang kaibigan ko na sabi ko, pas muna. Ayaw ko na po mag-inom. May sabi si Karma kasi pag naiya ko ng kaibigan, pipilitin lang ako. Pag sinabi kong ayaw ko ay Pag ayaw mo, huwag ka na lumapit sa kanila o dumandaan sa inuman nila para hindi ka mapilit. At bukod dun, ang pag-iinom, kanya-kanyang baso naman, ikaw ang magbabantay ng tagay mo. Ikaw ang magkukontrol. Kung iaangat mo ba, ibababa mo, o lalagyan mo, or ano. So, ikaw ang may control noon. Kung gusto mong malasing na malasing or hindi, ikaw ang may control ng baso at ng bote. Sarili mo ang may control, hindi sila, hindi ang kainuman mo. Alam ba, kung talagang hindi ka makatanggi, isang shot, dalawang shot, okay na, salamat ka mo, hindi ka mo ako magiinom ngayon. Ganun lang. At least napagbigyan mo na isang tagay, dalawang tagay. Pero kung bababad ka, hanggang sa malasing na malasing ka, tapos nakikipag-inuman ka sa hindi mo kilala, pangit talaga yun. Baka magtanim ka na sama ng loob sa akin. Ano sa tingin mong pangangaral ko sa'yo? Maganda o masama? maganda, tama naman yung sa latang kan hindi mo hindi papapagkasarili. Alam, pag pumatanda na ako, magkakaroon ako ng sakit niya. O yun, basta ang bilin ko, sigarilyo, beef, alak. Yan ang bilin ko. Sa trabaho, walang problema, masipag ka. Kahit wala ako, sana may inuman pero bihira. May sigarilyo, walang beef. Maaf ko kasi gusto mag-ipon kasi pag natigil ko natin. Bala ko kasi bibla ko lang ang alagaan niya ako, mag-iipon ako. O paano ka makakapag-ipon? O magkano yung, alam mo, magkano bang sigarilyo ngayon? Magkano isang stick? 8. O, nakakailang stick ka sa isang araw? Mga 10. Magkano na yun? Sabi na natin 10 ang isa. Di 100. Sabi mo na 100 sa isang araw, nauubos mo sa sigarilyo. 3,000 sa isang buwan. Kung inipon mo yun, yung 3,000 isang buwan, magkano sa isang taon yun? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 7, 30. So 30,000, mahigit. Kung yung paninigarilyo mo itinigil mo, may ganun ka pala sa loob ng isang taon. O bukod pa yung karga mo ng beef, bukod pa yung bili ng alak. So malinaw itong usapan natin, ha? Lahat ng bisyo ko sa yan, ihulo ka na sa lakay. Kitira na ako pang sabong na lang. Pang budget ko sa araw-araw. Sa pagkain, wala namang problema dito. Okay na. Sige, at yung motor mo, hahanapin pa natin. Pero nandyan yung susi. Sino ba talagang humiram sa'yo? Ito tabi ko nito. Baka pulutin mo pa yan, ha? Baka masama loob mo na tinapon mo yun. Magkanaman sa looban ko na. Tama naman sinasabi. Kung wala akong magdudukutan ng pera. Naging kasakit sila papa.
Tapos sila ante, kailangan ko magdukot ang wala akong pagbibigyan. Hindi compare ngayon, may nadudukot ka na, may nabibigay ka na. Kasi nga may trabaho ka na. Gusto ko yung may pangapin ako eh. Magkababoy. Magkababoy. Kung saan mo ilalagay yung baboy? Saan mo alagaan? Saan? Klante. Buti kung pwede yung baboy doon. Buti yung payagan yung baboy doon, na ang alaga ng baboy doon. Sinakan ako nagkakausap sa kakamuha na yan. May baboy na pinapanak pa lang. Bala ko pag sahod ko kuta, babayaran ko na kuta yun. Mahirap yun mag-alaga ka nang wala ka doon. Basta kung ano man yung plano mo, magtanong ka sa akin. Mas mukha kasi yung baboy sa amin kaya mga Karamuan mura. O, pagdala mo naman dito ang problema. may kasi wala ka mga dukot na focus visual lang na hanap. Pinagsabi daw ni Papa nun. Si Papa ka din nagiinom din, nagigarilyo. Kaya ako may matigas ang ulo ko. Yan na kasi lamang. Nanyaga lang ito nung bata pa ako. Pinamasama ko ng bensa kung ganun din. Doon ako natutunog ko sa kanya sa lahat ng pinagbabawal. Kasi ang gusto sa sarili ko na hindi malamang si tigil ko ang sigilo ko magsumpa miski mamatay man ako tigil ko baka mag ano ka lang sama ng loob sa akin ha. So ayan mga kanuli. At sige na, okay na. Basta seryoso ang usapan natin. Hindi nagbibiro si Kuya Noli. Ayan po mga kanuli. At pasensya na kayo no. Nagsabihan ko si Tilo. Ilang beses ko na talaga siya pinagsasabihan nang walang camera. So ito, kahit paano maaalala niya to, pakinggan niya yung mga pangaral ko sa kanya para balang araw masasabi niya na tama pala ako. At kagaya ng sinabi ko, bihira sa tao na ituturing kang kapamilya at mamahalin ka nga. So, hindi lang kaibigan, hindi lang katrabaho or ano. So ituturing ka talagang kapamilya. So yan talaga ang turing ko kay Tilo. At sabi ko nga, mag-a-adjust ako na mag-a-adjust hanggat kaya ko. At ilalagay ko yung lugar ko sa lugar niya para maunawaan ko siya. So yun lang mga kanuli. At maraming salamat sa pakikinig. At salamat po muli sa pag-support sa aming challenge, no. Salamat po muli, no. At nandiyan pa rin po ang playlist ni Kuya Noli, no. At maraming salamat po. Sana po ay
makuha natin ang views. Ayan. Salamat po muli. I love you all. Bye bye.